Matapos nilang makarating sa Dandenkai headquarters ay agad na nagbihis sina Sakamoto at Shin sa kanilang incognito suits at palihim na pumasok sa lugar. Habang nagtatago sila sa kisame ay narinig nilang mag-usap ang dalawang lalaki tungkol sa malaking trabaho na binigay ng Dandenkai. Ang assassination ni Sakamoto, at ang laki daw ng bounty na yon. Wala naman daw magagawa yung dalawang lalaki dun dahil newbies lang sila. At nung sinabi ng isang lalaki na narinig niyang natalo ni Sakamoto si Boiled, ay hindi makapaniwala yung isa. Habang nagsasalita yung isang lalaki kung ganun ay siguradong hindi na ito makikisali, ay biglang may lubid na bumaba sa may leeg niya, at mabilis siyang sinakal ni Shin gamit yon. Natawa yung isang lalaki at sumang-ayon sa sinabi ng isa at sinabi na mas mabuti nang huwag silang maghanap ng gulo. Napansin ng lalaking yun na nagkaroon ng movement sa kanyang likod, pero nagtaka siya nang makita niya na naglaho yung kasama niya dito. Bago pa makapagsalita yung lalaking ito kung nasaan yung kasama niya, ay mabilis na nakapunta sa likod niya si Sakamoto, at pinatulog siya nito ng mahimbig. Nagawa na nilang ma-infiltrate ang headquarters, at lumalabas na kasama pera nila si Lu pero hindi ito nag-undercover. Hinubad na nila rin yung jackets nila kaya napatanong si Lu kung bakit, kaya sinabi ni Shin na nabore na siya dun. Bigla namang masayang tinanong ni Lu kung nasaan na yung boss ng Dandenkai, kaya nairita si Rin sa kanya at tinanong kung hindi ba nito pinanood yung movie ng maigi. Pinaliwanag ni Shin na nasa top floor ng building yung boss, at ang tanging paraan lang para makapunta doon ay yung employee elevator, pero may problema sila doon dahil punong-puno yun ng bodyguards. Tinanong ni Lu kung paano sila makakapunta doon, kaya sinabi ni Rin na galing sa second floor window, pwede silang umakyat galing sa labas gaya ng nasa movie, at tinanong niya pa kay Sakamoto kung tama siya, kung saan sinabi ni Sakamoto na nakatulog siya kaya hindi niya alam kung tama ba yun o hindi. Matapos yun, ginawa nga nila Shin na umakyat galing sa labas, at napakomento si Luna ang taas na kung nasaan sila. Pinatahimik naman si Ani Shin, at sumilip ito sa isang bintana at nakakita ito ng isang empleyado kaya inisip niya na yun ang kanilang susi papasok. Kumatok sila sa bintana kaya nakuha nila yung atensyon ng lalaking yun, at pagkasilip ng lalaki ay mabilis na pumasok si Sakamoto sa loob. Pagkasara ng lalaki ng bintana ay agad niyang napansin si Sakamoto, pero dahil sa bilis ni Sakamoto ay nagawa siya nung ma-electrocute. Napatumba na ni Sakamoto yung lalaki, kaya nagawa na ring makapasok nina Shin at Lu, at napakomento itong Shin na ang tagal nang hindi ginamit ni Sakamoto yung taser gun na yun, kaya sinabi ni Sakamoto na pinapaayos niya yun nung nakaraan. Sa security room naman, nagtaka yung guard doon na nasisire yung CCTV nila. Biglang pumasok si Sakamoto sa kwarto, pero bago pa makalingon yung guard ay mabilis na itong pinatulog ni Shin gamit ang isang strike sa batok. Matapos yun ay itinali na nila yung guard na yun, at sinabi naman doon ni Luna ang saya ng ginagawa nila at parang mga spy daw sila, kung saan nairita sa kanya si Shin at sinabi na hindi yun laro kahit na ito ring si Shin ay nasasayahan sa ginagawa nila. Mukhang maganda naman daw yung usad ng operation nila ika ni Shin, at biglang naalala ni Sakamoto yung sinabi sa kanya ng video rental place owner na mag-ingat siya dahil maaaring lumabas ang mga dating kaibigan niya. Bumalik naman tayo in a point in time 5 oras ang nakaraan, sa White Tower. Nandito si Nagumo at may mga kasama itong kumain, at tinatanong siya ng isang lalaki doon na totoo ba na nakipagkita siya kay Sakamoto. Nagkunwari naman dito si Nagumo at sinabi nito na ang tagal na niyang hindi narinig yung pangalan na yon at inisip kung kamusta na kaya yon. Nairita yung nagtanong sa kanya at sinabi na wag daw siya nitong lokohin at gusto daw ba nitong mamatay, kaya sinubukan na itong patigilin ng isa pa nilang kasama na lalaki na may mahabang buhok, at tinawag nun yung lalaking naiirita kay Nagumo na Hyo, at pinaliwanag na hindi naman na daw yun importante ngayon, at paparating na ang master nila. Bigla namang tinutukan ng butter knife ni Hyo si Nagumo at sinabi na wala siyang pake doon at wala daw itong tiwala kay Nagumo, kung saan pinigilan ni Nagumo si Hyo gamit ang isang tinidor at mag-ingat daw ito, at i-save daw nila ang mga kutsilyo para sa main dish. Napakomento yung lalaking may mahabang buhok na kinakailangan talaga ng iba na matutong mag-chill, at tama daw ba siya tanong niya sa babae nilang kasama doon na si Osargi. Tinitigan naman ni Osargi yung pagkain ni long-haired man, at lumalabas na ang pangalan ng lalaking yun ay Shishiba nang i-inform niya yun na sa tingin niya ay hindi nito magugustuhan na kainin yung pagkain nito. Nanlaki yung mga mata ni Shishiba sa pagkain niya, at agad niyang tinawag yung head chef.
Pagkalapit ng head chef sa kanya ay bigla niya yung sinaksak ng butter knife sa tenga at ninudmud yun sa lamesa, at naiiritang tinanong kung bakit may sibuyas sa risotto niya. Tumalsik yung dugo ng head chef kay Osargi, pero parang normal day na lang yun para sa kanya. Bigla namang may nagsalita doon at naa-appreciate daw nito na nagtipon sila sa lugar na yun. Pinakilala ng nagsalita ang sarili niya bilang si Iria, ang Communications Coordinator ng Association of Assassins, at malaking karangalan daw na makilala niya ang full roster ng kilalang order members. Sinabi ni Hyo na hindi pa sila buo, at tinanong kung nasaan yung apat pa nilang kasama, kaya pinaliwanag ni Shishiba na para sa tatlong ibang kasama nila ay normal na hindi samiput ang mga yon, pero kakaiba daw yon para sa isa pa nilang kasama na si Takamura. Nagkomento si Nagumo na baka busy lang yon, kung saan sinabi ni Shishiba na hindi, at masyado daw yung senile para maging busy. Agad naman na sinabi ni Iria na simulan na nila ang pinunta nila dun, at hayaan daw siya nilang ipakita ang bago nilang assignment bilang frontline defense ng association. May ipinakita itong papel na may nakaguhit na bilugtas may X sa gitna nun, at may isang bangkay sa lapag. Pinaliwanag ni Iria na recently, isang unknown killer ay nagpatamba ng string of association assassins. Nagkaroon na daw ng mahigit 30 incidents sa ngayon, na nagkakahalaga sa kanila ng mahigit 300 million yen, kaya nire-request daw ng association na i-address agad nilang lahat ang problemang yun sa ngalan ng order. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan kung saan mabilis na tumatakbo sina Shin, Sakamoto, at Lu sa building, at sinabi ni Shin na may kakaibang nangyayari doon dahil wala daw itong naririnig na boses ng mga kalaban sa palapag na yun. Inisip ni Lu kung sira na naman ba yung detector ni Shin, kung saan narinig yun ni Shin kaya nairita ito. Di nagtagal, nakarating na sila sa kwartong pupuntahan nila, at agad silang pamwesto para pumasok. Binuksan ng kaunti ni Shin yung pintuan, at gulat na gulat ito sa kanyang nakita, at pagkabukas nila ng pinto ay nakita nila na nagkalat ang bangkay ng mga empleyado sa building na yun, at nandun din si Nagumo na nakaupo lang sa isang upuan. Agad naman na tumayo si Nagumo at nilapitan si Sakamoto, at mukhang nahuli daw sa akto itong si Nagumo, kaya napatanong si Shin kung ano yung ginagawa nito doon. Pinpoint out ni Nagumo na yung mga bangkay doon ay ang lahat ng Dandenkai elites, kasama ang boss, at pinatay niya daw yun lahat. Nagulat si Lu at Shin sa nalaman nila, at nanghingi ng tawad si Nagumo kay Sakamoto dahil kinakailangan na din daw noon mamatay. Nakuha nito yung atensyon ni Sakamoto at biglang naglaho si Nagumo sa kinatatayuan niya, at mabilis itong sumugod. Nagtaka si Shin dito at bago pa siya makakilos ay nagawa na siyang mahawakan ni Nagumo sa balikat. Noindang si Shin sa bilis ni Nagumo at hinawakan siya nito sa leeg, at agad na sinaksak ang parteng yon. Kita ang takot sa mukha ni Lu nang makita ang eksenang yon, habang napahawak naman si Shin sa kanyang leeg. Gayunpaman, pagkahawak ni Shin sa leeg niya ay napansin niyang wala siyang natamong sugat, at lumalabas na niloko lang sila ni Nagumo at ginamit nito ang isang retractable play knife. Dahil doon ay nabuisit si Lu at Shin sa stress na binigay niya sa kanila, kaya pinagsisipa at sapak siya ng dalawang yon, habang pinapaliwanag niya na nagkataon lang na meron din siyang business sa Dandenkai, at nung dumating siya doon ay nadatnan niya na lang na patay na yung mga yon. Naiiritang tinanong nila Shin kung bakit hindi na lang yun agad sinabi ni Nagumo at napaka-messed up daw ng sense of humor nito, kung saan nag-sorry naman agad si Nagumo sa kanila, habang si Shin ay iniisip na hindi niya peren alam kung kakampi ba o kalaban ang lalaking yun. Tinanong ni Sakamoto kung anong business ang pinunta ni Nagumo doon, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang investigasyon dahil maraming mga assassin ang pinatay kamakailan ng isang hindi kilalang salarin. Nagtaka naman si Shin at napatanong sa anong unusual sa pagpatay sa mga assassins, kaya pinaliwanag ni Nagumo na karaniwan nga na magpatayan ang mga assassins, pero yung kasong yun ay higit pa sa pangyayaring yun. 30 groups daw na may malalim na kapit sa association ang Natamon, at more than 100 na professional assassins ang pinagpapapatay sa loob lamang ng ilang buwan, kaya malinaw daw na merong kalakip yun na message para sa association. Nagulat sina Sakamoto at Shin sa narinig nila at halos 1/4 na daw yung killings noon sa assassin industry. Dagdag ni Nagumo na laging nag-iiwan ang salarin ng X sa eksena, kaya tinatawag na daw nila ang mga suspect na X. Nakuha nito yung atensyon ni Sakamoto, at napatanong si Shin sa kung ano ang ibig sabihin ni Nagumo sa nila,
At napatanong si Sakamoto kung ang buong grupo ng order ang nag-aasikaso sa kasong yon, kung saan sumang-ayon si Nagumo. Naalala ni Lu yung umatake sa kanila nung nakaraan sa amusement park, at may mention din daw yun tungkol sa order, kaya napatanong ito kung sino ba ang mga yon. Dahil doon ay pinaliwanag sa kanya ni Nagumo na ang order ay isang special force within the association, at sila ang elite killing squad ng Assassin World. Sila ang responsable sa pagpapanatili ng kaayusan sa mundo ng mga assassin kapag itinuturing ng samahan na problema ang alitan sa loob ng industriya. Pinoint niya din na kung hindi alam nila Lu at Shin, si Sakamoto ay isang former order member, na nagpagulat sa dalawa, at nairita naman si Sakamoto sa kanya dahil sinabi niya yun sa kanila. Matapos yun, sinabihan ni Nagumo sila Sakamoto na mag-ingat din sila kay X, kung saan pinoint ni Shin na hindi na sila assassins kaya bakit pa daw sila mag-iingat para sa isang assassin killer. Sumang-ayon dito si Lu at pinaliwanag na inaasikaso pa nila yung bounty issue ni Sakamoto, kaya magugulo daw ng issue na yun yung investigasyon nila, habang sa side ay nawiwindang si Shin na walang pakialam si Lu sa mga bangkay sa paligid nila. Nag-isip-isip ng saglit si Nagumo dito at sinabi niya na wala siyang masyadong alam patungkol dito. Pero ang masasabi niya lang daw ay nagsimula ang killings at around the same time kung kailan nailagay ang bounty sa ulo ni Sakamoto. Nagulat sina Shin at Sakamoto sa nalaman nila, at bigla tayong lumipat sa isang building at may lalaki dito na nagbabasa ng libro na pinamagatang Beginning Illustration, at may pinapaliwanag ito. Kapag tinitingnan natin ang isang eksena gamit ang dalawang mata, automatikong pinag-iisa ng ating utak ang magkakaibang perspektibo. Mahalaga na lumayo tayo mula sa ating gawain upang suriin ang symmetry. Ipinakita din dito ang sandamakmak na bangkay, at dagwang kamay ng lalaking ito habang naglalakad, at napakomento ito na ngayon tinitignan niya yon, ay slightly off daw ang balanse ng tinitignan niya. Lumalabas na tinitignan nito ang markang X sa isang pader na isinulat gamit ang dugo, at kapareho ang X na ito sa tinutukoy ni Nagumo na iniiwan ng sospek ng pagpatay ng mga grupo na malapit sa association. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa neighborhood nila Sakamoto, at sa convenience store ni Sakamoto, nanlumo si Shin dahil mukhang balik daw lahat sa simula ang kanilang plano, kung saan inisip ni Sakamoto na nagsayang lang sila ng energy sa ginawa nila. Bigla namang may pumasok na lalaki sa store at gusto nitong patayin si Sakamoto para sa bounty, habang umay na si Shin dahil pang ilan na daw yung lalaking yun sa mga pumunta sa kanila sa araw na yun. Tinuturuan naman ni Lu si Hana na gumamit ng device na kung ano, at may pinapapindot ito, at pagkapindot ni Hana sa isang button, bumagsak sa pumasok na lalaki ang sandamakmak na baril, na nagpatamba dun. Tinawag ni Shin si Lu dahil siya naman daw yung magtatapo ng basura, kung saan exempted daw si Lu dahil nilalaro niya si Hana. Sa gilid nila, napakomento yung asawa ni Sakamoto, na si Aoi, na hindi pwedeng magpatuloy yung pagsugod sa kanila ng random assassins, at ang hirap daw talaga na alisin yung bounty sa ulo ng asawa niya. Tinignan niya naman ang brighter side ng sitwasyon at sinabi na at least ay mas marami silang naibendang band-aids at bandages, at medyo tumaas naman daw yung profit nila kaya okay na din daw. Lumabas naman si Hana para lagyan ng mga band-aid yung mga assassin na sinubukang patayin si Sakamoto, at nagpasalamat ang mga yun sa kanya at talagang ang lakas daw ng tatay niya. Inalala ni Sakamoto yung sinabi ni Nagumo sa kanya na kung nahirapan na itong tapatan ang kagaya ni Boiled, ay siguradong delikado ang sitwasyon niya. Idinagdag niya na talagang humina na ang skills ni Sakamoto loob ng 5 taon nitong pagtigil. Biglang nagsalita si Sakamoto at pinaliwanag na kung hindi nila alam kung sino ang kakalabanin nila, ang pinakamainam na pwede nilang gawin ay maging mas malakas para maging preparado sila sa kahit ano, kung saan dinagdag ni Shin na sa ibang salita, rehabilitation. Sa sumunod na eksena, mabilis na nagpatakbo ng bisikleta si Sakamoto habang angkas niya si Hana, at sa sobrang bilis nito ay mas mabilis pa ito sa kotse. Lumalabas na hinatid ni Sakamoto yung anak niya sa school, at mukhang naapaga daw sila ika ng teacher nito, habang kitang pagod sa mukha ni Sakamoto sa pagmamadali. Habang nangyayari yun, iniisip naman ni Shin na kinakailangan niya din dun kumilos. Naisip niya na upang mas mabuting suportahan si Sakamoto, kailangan niyang mas hussein pa ang kanyang mind-reading skills. May pumasok namang isang babae sa convenience store nila at napapakomento yun na ang haba ng kanyang listahan ng bibilhin.
Agad naman na ibinigay lahat ni Shin ang kailangan ng babaeng yon, kung saan na-creepyhan sa kanya yung babae. Sa isip naman ni Lu ay namangha siya na nagsusumikap talaga sina Shin at Sakamoto, kaya napagdesisyonan niya din na kumilos. Naalala niya yung sinabi ni Shin sa kanya na malakas siya kapag lasing, kaya uminom na lang daw siya dapat. Dahil dun ay nagsimula siyang lumaklak at ayun daw ang kanyang haasain. Ang uminom na para bang wala ng bukas. Dumating naman doon ang isang lalaki para bumili ng isang pork bun, at bigla yung hinampes ni Lu ng bote sa ulo at lasing na sinabi na dadalhin niya yung order nun. Nagtaka yung lalaki kung paano nila nalaman na isa siyang undercover assassin, habang pinpoint ni Lu na dumurugo yung ulo ng lalaking iyon. Agad na tinawag ni Aoi si Shin at kumuha yun ng bandage, habang si Sakamoto naman ay makikita natin na pabalik na sa convenience store niya. Sa sumunod na eksena, nanunood si Hana ng TV at napanood nito ang isang commercial tungkol sa isang limited edition sugar backpack, at nagustuhan niya yun kaya agad niyang sinabi sa mommy niyang naghuhugas ng pinggan na kapag pumunta siya ng school ay gustong-gusto niya magkaroon ng sugar backpack. Sinabi naman ni Aoi sa kanya na limited edition yung mga yon, at malaki ang chance na sobrang popular yun at mahirap hanapin. Habang nangyayari yun ay narinig sila ni Sakamoto habang kumakain sa hapagkainan nila at may tinawagan nito. Matapos yun, lumipat ang eksena sa isang mall, at kasama na nito ni Sakamoto si Shin. Tinanong siya ni Shin kung magsha-shopping ba sila sa isang department store, kung saan seryosong sinabi ni Sakamoto na hindi lang yun basta shopping, at isa yung crucial mission. Ang mission priority daw nila ay makakuha ng backpack para kay Hana, na nagpagulat kay Shin. Agad naman napalitan ang gulat ni Shin ng ngiti nang maalala niyang magsisimula na kasi ng grade school si Hana kaya gusto nito ni Sakamoto na bilhan yon ng bagong bag. Napakomento si Shin na talagang amilis kumilos ng panahon, at hindi daw magtatagal ay magiging junior high school na si Hana, at magsisimula na yung mga lalaki landiin siya. Nang marinig yun ni Sakamoto ay agad niyang inimagine na binabaril niya sa ulo yung mga lalaking manliligaw kay Hana, kaya natakot si Shin dun at sobra naman daw yung action na yun kahit ini-imagine niya lang. Matapos yun ay nagsimula na silang maglibot sa mall para hanapin ang super rare, limited edition backpack na gusto ni Hana. Lumalabas na yung tinawagan ni Sakamoto ay yung video rental place owner, at kumuha siya dun ng impormasyon para sa bag na hinahanap nila. Di nagtagal, nakita nila yung backpack section ng lugar, pero nang makita nila yung sitwasyon dun ay napatigil sila. May isang lalaking nakamike at kabado nitong pinaliwanag sa mga shoppers na meron lang silang limited number ng sugar backpacks, at 20 na lang ang natitira dun kaya wag daw magtulakan ang mga customers. Gayunpaman, bigla siyang sinapak ng isa sa mga bumibili dun at nagkakagulo na ang mga taong gustong bumili ng backpack na yun. Noindang sina Shin at Sakamoto sa nakita nila, at napansin sila ng sinapak na lalaking may mic, at nagkomento ito na kung nandun din sila para sa backpacks, ay para daw sa kapakanan nila ay wag na nilang subukang bumili. Pinaliwanag nito na yung sugar backpacks na yun ay top-of-the-line character backpacks at gusto yun ng lahat ng tao at sinasakripisyo ng mga magulang sa Japan ang kanilang buhay para makakuha nun. Habang nagpapaliwanag palag yung lalaki na yung pagkuha nun para sa kanilang anak ay ang pinakamataas na status symbol na makukuha ng isang magulang, ay agad na inaya ni Sakamoto si Shin na simulan na nila ang pagsugod. Matapos nag-stretch ang ni Shin ay mabilis na siyang sumugod sa iba pang customers upang makipagbugbugan para makakuha ng isang bag. Nang subukan niyang abutin ang isa, ay agad siyang pinigilan ng mga nasa gilid niya, at siniko siya ng mga ito sa mukha para umalis. Nabigla si Shin sa gumawa sa kanya noon dahil isa yung matandang babae, at nagkomento yung matandang yun na huwag niyang maliitin ang mga lola. Nanlaki ang mga mata ni Shin nang marinig niya ang mga iniisip ng customers doon patungkol sa kung gaano nila kagusto makuha ang limited backpack na yun para sa kanilang mga anak, apo, at pansariling leisure, at dahil sa dami at ingay ng thoughts ng mga yun ay na-overload na yung utak ni Shin na nagsanhi ng nosebleed, at napaka-intense daw ng determination ng mga yun. Di nagtagal, napaluhod at napasukan na lang si Shin sa bigat ng pangyayari para sa kanya. At si Sakamoto naman ay agad na pinaalis yung mga nasa harapan niya sa isip niya, at agad siyang na-sense ng matandang sumiko kay Shin. Nag-stretch ang si Sakamoto at nagkomento na pagdating sa kanyang anak, walang sino man ang mas determinado kesa sa kanya. Namangha si Lola at ang lakas daw ng aura niya,
at yung isa naman ay sinabi na mukhang magiging tunay na contender itong si Sakamoto. Napansin ng mga customer doon na nag-iisa na lang ang natirang box ng backpack, kaya agad silang nagsunggaban para makuha yon, at nagawang naman ni Sakamoto na mahawakan yung box na yon. Hinedlock siya ng isang lola at bitiwan niya daw yon, at nag-follow up pa yun ng suntok sa mukha, habang yung isa pang lola doon ay pinaghahampas siya ng upuan, pero hindi niya pinapakawalan yung box na yon. Habang binubugbog ay nagkaroon bigla ng flashback si Sakamoto kung saan nasa isa siya sa mga assassin training niya noong kailangan niyang labanan ng isang grupo ng mga gutom na pitong sa lalim na 100 meters. Patuloy ang pagsunggab ng iba pang customer kay Sakamoto habang yakap-yakap niya lang ang limited edition backpack, at sinubukan na doon ni Shin na tumulong. Di nagtagal, sa sumunod na eksena ay hinayaan na ng customers na makuha ni Sakamoto yung bag, pero iniwan nila itong duguan. Inisip naman ni Sakamoto dun, at tila ba parang mamamatay na ito nang pinapabigay niya kay Shin yung bag, kung saan sinabi ni Shin na hindi pa niya nababayaran yon. Umalis na yung dalawang lola dun at panalo na daw si Sakamoto, at nagkomento pa yung isa na kung mas bata pa siya ng 5 years sa edad niya ngayon ay i-date niya si Sakamoto. Napakomento naman si Shin na talagang something ang mga lola na yon, habang si Sakamoto naman ay dagwang ibinigay sa cashier yung item na binibili niya, na nagpatakot sa cashier. Sa sobrang takot ng babaeng cashier na ito ay natapon niya yung box, kaya natameme dun sina Shin. Nalaglag yung box papunta sa ibabang palapag, kaya nang hingi ng sorry yung cashier habang mabilis na tumakbo sina Shin at Sakamoto para habulin yung nalalaglag na box. Nag-slide si Sakamoto sa escalator, at pagdating sa lapag ay agad na sinubukang abutin ni Sakamoto yung box, pero biglang may sumulpot na lola sa tabi niya, at nagkomento ito na ang lively niya. Dahil dun ay napilitang ibahin ni Sakamoto yung trajectory ng katawan niya para hindi matamaan yung matanda, at kahit duguan ang ulo nito ay hinanap niya agad yung box. Habang papalapit si Shin ay iniisip nito na hindi niya pa nakikita si Sakamoto na ganun kadesperado, at tinanong niya yon kung bakit nito ginagawa yon sa sarili niya. Agad namang na-realize ni Shin nang basahin niya yung isip ni Sakamoto, at nakita niya dito kung gaano kagusto ni Hana yung sugar backpack na yun para gamitin niya pang school. Sa sumunod na eksena, nagkaroon naman ng flashback kung saan kakaluwal pa lang ni Aoi kay Hana, at pinahawak ni Hana ang kanilang anak kay Sakamoto. Nung una ay hesitant pang hawakan ni Sakamoto yung anak niya, pero nung binuhat niya na ito at tinitigan, ay binigyan siya nun ng nakakatuwang ngiti, at kita naman ang tears of joy sa mukha ni Sakamoto. Dahil dun ay nagulat si Aoi na umiiyak siya. Pinaliwanag ni Sakamoto na nung tumawa yung anak niya, ay para bang namukadkad ang isang bulaklak. Natawa naman sa kanya si Aoi at nagkomento ito na hindi ugali ni Sakamoto ang magsalita ng ganun, at dun na nila inisip kung ano ang ipapangalan nila sa anak nila, at lumalabas na si Sakamoto ang nagbigay ng pangalang Hana kay Hana, dahil parang isang flower daw ang smiling face nito. Bumalik tayo sa kasalukuyan, at naluha si Shin sa nakita niya sa isipan ni Sakamoto, at napaiyak pa ito dahil na-touch siya sa kung gaano kahalaga si Hana kay Sakamoto. Agad namang napawi yung luha niya nang makita nilang nakapatong sa railing yung box, pero napatanga ulit si Shin nang masagi yun ng isang lalaki at nalaglag ulit. Biglang tumalon si Sakamoto galing sa pangatlong palapag ng walang pag-aalinlangan para makuha yon, at takot naman si Shin sa ginawa niya. Nagawang mahawakan ni Sakamoto yung handle ng box, at humawak din siya sa nakasabit na tela para mapabagal ang kanyang pagbagsak. Di nagtagal ay nalaglag na siya sa lapag na nagsanhi ng usok, at alalang-alala sa kanya si Shin habang yung dalawang lola ay nandun din at napakomento na baliw si Sakamoto dahil ginawa niya yung lahat ng yun para lang sa isang backpack. Pagkahupa ng usok ay kita natin na puno ng sugat si Sakamoto at sinabi nito na ginawa niya yun dahil gusto ng anak niya yung bag na yun, at wala nang mas mahalaga pa dun. Manghang-mangha si Shin sa kanya at tinawag siya nung The Legendary Father. Sa sumunod na eksena, nagsimula na ang pasukan nila Hana, at kitang-kita ang tuwa sa mukha nito habang gamit-gamit ang binili ni Sakamoto na limited edition sugar backpack. Binulong ni Aoi kay Sakamoto na hindi siya makapaniwala na nagawa niyang makakuha ng ganong backpacks, at napatanong kung hindi ba ay mahirap yun makuha. Kaya pinaliwanag ni Sakamoto na nagkataon lang na nahanap niya yun sa unang shop na napuntahan niya, kung saan natawa naman si Aoi. Pagkapasok ni Hana sa school ay agad na may tumawag sa kanyang lalaki, at kinompliment nito yung backpack niya, at ang cute daw niya.
Binigyan ng batang lalaking ito si Hana ng flowers at tinanong kung pwede ba niya itong maging girlfriend, at pinakilala naman ni Hana yung sarili niya doon. Kinilig naman si Aoi sa nakita niya habang si Sakamoto naman ay nanginig at noindang. Pagbalik nila sa convenience store ay napansin ni Luna na naiirita ngayon si Sakamoto, at sinabi naman ni Shin na pagdating pa lang matapos ihatid si Hana sa school ay pinapakintab na nun yung baril nun. Ipinakita naman dito si Sakamoto na kinakasan na yung pistol na hawak niya, habang sinisigawan siya ni Aoi na kinakailangan niya i-let go si Hana. Sa sumunod na eksena, may ipinakita sa itong isang lalaki na nakakamp sa tuktok ng isang building, at kinakausap niya dito ang kanyang ibon, at mukhang ang pangalan nito ay Pisoke, at pinoint nito na nagkakahalaga ang ibon na ito na 20,000 yen a month para pakainin, habang siya ay kumakain lang ng worth 2,000 yen a month. Gayunpaman daw, gusto niya na talagang mabusog for once, kaya alam naman daw nito na mawawala ang lahat ng problema nila kapag napatay nila si Sakamoto. Sa sobrang laking pera daw ng 1 billion yen ay siguradong makakakain na sila ng sushi. Matapos yun, bumalik tayo sa convenience store ni Sakamoto, at napakomento sina Shin at Luna nang dahil sa lahat ng mga assassins na pumupunta doon para sa bounty ni Sakamoto, ay nasisira na ng todo yung shop. Dahil doon ay sinabi ni Sakamoto na kinakailangan nila ng major renovation, kung saan sinabi ni Shin na wala silang funds, pero agad nitong menensyon ng isang tournament at sinabi na kung manalo sila doon, ay maaayos noon lahat ang problema nila sa shop. Bigla namang may pumasok sa shop nila at nag-excuse, at lumalabas na ito yung lalaking ipinakita kanina na nasa tuktok ng isang building, at nagngangalan ito na Heizoke Mashimo. Tinanong ni Heizoke na tama ba na ang lugar na yun yung Sakamoto's, at tinanong din kung nasaan si Sakamoto habang pinapakita ang imahe nito. Napansin ni Shin na isa itong assassin, at dagdag nito ni Heizoke na kung ibibigay daw agad ni Toby si Sakamoto sa kanila ay hahayaan niya itong mabuhay, kaya noindang si Shin dahil yung tinatawag nitong Toby ay si Sakamoto na mismo. Sinakyan naman ni Sakamoto yung pagkamangmang ni Heizoke at sinabi na nagtatrabaho lang siya doon at hindi niya alam kung sino si Taro Sakamoto. Natameme si Heizoke dito at napasigaw na Sakamoto's yung tawag sa store na yon, kung saan sumang-ayon si Sakamoto at sinabi na gayunpaman ay marami silang locations, na lalong nagpawindang kay Heizoke. Natameme si Shin sa pagkamangmang ni Heizoke at napaka-dopey naman daw ng assassin na ito dahil hindi man lang nun ma-realize na kinakausap na niya mismo si Sakamoto. Nairita si Heizoke sa sarili niya at sinabi na hindi niya alam na maraming ganong stores, at inisip nito sa sobrang simpleng paraan na kapag maraming location, ay wala na silang makakain na sushi ni Pisoke na magsasanhi ng kalukutan nila. Nung binasa ni Shin yung iniisip niya ay natameme ito dahil sobrang pangtanga daw yung iniisip nun kaya sayang lang daw sa energy yun. Bigla namang may naalala si Heizoke na may nagsabi sa kanyang babae sa daan na nandito daw si Taro Sakamoto, at bigla namang nabuisit si Shin sa kanya at alam daw ba nito kung paano tumigil mangulit, at pinoint nito na may posibilidad na 200,000 na tao ang may pangalang Taro Sakamoto sa Japan, kaya lalong nalungkot si Heizoke. Hindi na daw niya magagawang matrack down ang ganong karaming tao at napaisip siya kung gaano kalaking halaga ng pera yung gagamitin niya sa pagsakay pa lang ng tren. Sinabi niya dito na wala na nga siyang breakfast money para sa araw na yon eh. Bigla namang kumalam yung tiyan niya at paawang tumitig kina Shin at Lu. At dahil doon, napagdesisyon na nilang bigyan na lang si Heizoke ng pork buns, na nagpangiti sa dalawa. Nagpasalamat ito sa kanila at sobrang swerte daw nila na nakuha nila yun ni Pisoke. Napakomento si Shin na meron talagang sobrang tandang assassins, kung saan inisip ni Sakamoto na sa maniwala man siya o hindi, ganung mga klase ang mas nagsusurvive. Sa sumunod na eksena, bumalik na si Heizoke sa rooftop ng isang building, at nairita ito na wala silang napala. Mukhang stuck parent daw sila sa tent na yun ikanya, at mukhang masisira na daw yun. Iyon pa daw yung special tent na binigay ng lola niya. Napasay na lang siya at sinabi na balang araw ay magiging mayaman talaga sila at titira silang dalawa ni Pisoke sa malaking bahay. Inalala niya yung mga dating pinagsasabi sa kanya sa Assassin Association na hindi siya cut out para maging isang assassin kaya sumuko na lang daw ito, at sinabi niya na pagsisisihan ng mga yun yung sinabi nila sa kanya. Bigla namang hamangin ng malakas, na nagsanhi ng pagkasira ng kanyang tent. May damay kit sa mukha niyang papel at nang tinignan niya ito,
Nakita niya na isa itong flyer para sa isang airsoft tournament na may grand prize na 1 million yen. Natuwa siya dito at napatanong kay Pisoke na hindi ba't kapag may ganun silang pera ay makakabili na sila ng apartment, kaya pumapabor na daw sa kanila yung swerte. Sa sumunod na araw, nagsimula na ang 52nd Annual Ikura-Izaka Shopping Arcade, Airsoft Tournament, at pumunta dun sina Sakamoto at Shin upang mapalanunan ng grand prize. Nakita nila yung stall na nagbibigay ng wireless transmitters, at agad nila yung pinuntahan, at na-hype naman si Shin sa equipment na PRC-152, at gusto niya daw ma-check yung sound quality nun, kung saan inisip ni Sakamoto na mag-chill lang. Nandun din si Lu, at nagbihis ito bilang isang cheerleader para i-cheer ang kanyang mga kaibigan, at inaya siya ni Shin na maglaro din pero tumanggi siya doon dahil ayaw niya daw ng mga violent games. May narinig naman silang nagsisigawan sa stall na kinuhaan nila ng transmitters, at pagkalingon nila doon, nakita nila si Heizoke na nagmamakaawang sumali sa tournament, pero hindi ito pinapayagan ng registrar. Nakita ni Heizoke sina Sakamoto at Shin, kaya bigla niyang iniyakan yung mga ito na tulungan siya, pero naiirita lang sinabi ni Shin sa kanya na huwag sila nito guluhin. Pinaliwanag ng registrar na hindi sila tumatanggap ng solo participants, at pwede lang ang team of 2 to 5. Napaisip dito si Heizoke, at napatingin ulit kina Sakamoto, at sa sumunod na eksena, tuwang-tuwa si Heizoke na nakasali siya sa team nila Shin, nakitang-kita naman na napilitan ang mga ito habang iniisip ni Sakamoto na papahirapan lang sila nun. Nagsimula nang magsalita ang babaeng announcer, at araw na daw ng pinakahihintay nila. Ang Annual Ikura-Izaka Shopping Arcade Airsoft Tournament. Pinaliwanag nito na ang buong shopping arcade ang playing field ng mga koponan, at gamit-gamit daw nila doon ay airsoft bullets na kumakalat kapag tumama, at kapag nataman daw sila noon ay agad silang matatanggal sa laro. Bumaril lang daw ng bumaril ang mga ito dahil silang lahat naman din daw ang maglilinis ng lugar na iyon matapos ang kanilang laro. Nagkomento yung maglola na bumugbog kina Sakamoto na big help daw yun each year, at na-realize ni Shin na dumo-doble ang celebration na yun bilang annual cleaning event din para sa shopping arcade, at meron din daw prize money dagdag ni Sakamoto, kaya win-win ang sitwasyon dun. Bigla naman nag-iniangat ni Heizoke yung binigay sa kanilang baril at tinanong kung ano na yung gagawin niya dun, kung saan naiiritang sinabi ni Shin na barilin niya lang yung ibang teams. Habang nag-uusap-usap yung tatlo, ay may nagmamasid na sa kanila na isa pang team at nagtataka ang mga yun kung bakit hindi pa sila nagtatago at nagyabang sila at sinabing mukhang newbies sila sa Sakamoto, pero nung pinahanda na ang lahat ng koponan dun at pinasimula na ng announcer ang laro, ay agad na nakatanggap ang apat na magkakagrupo na ito ng tig-iisang tama sa ulo. Lumalabas na si Heizoke ang may kagagawa nun, at hindi makapaniwala si Shin sa galing nito bumaril. Habang kabadong tinanong ni Heizoke na hindi ba't sinabi ng announcer na simula na. Tanggal na yung apat na tinamaan ni Heizoke, at napakomento ang mga yon na ang galing nila, habang si Shin ay tinawag si Heizoke sa isip niya na jerk. Biglang may lumabas sa likod nila Shin, pero dahil sa kanyang mind-reading power ay narinig niya ang mga yon, at agad na nakapag-react upang umilag at bumaril pabalik. May lumikod din kay Sakamoto at nanghingi pa ng tawad ang dalawang lalaking ito, pero mabilis lang silang nilapitan ni Sakamoto at kinuha sa kanila ang mga airsoft gun, at silang dalawa pa ang nabaril ni Sakamoto. Manghang-mangha ang announcer sa team ni Sakamoto, at sila daw ang favorites ngayon para sa prize money. Sa isip ni Sakamoto ay kakayanin talaga nilang manalo dun, at inimagine na niya na gamit ang 1 million yen ay malalagyan niya yung shop niya ng bulletproof glass, at madadagdagan niya yung variation ng ramen nila. Sa isip naman ni Heizoke ay natutuwa ito at yun daw pala ang ibig nilang sabihin sa war buddies. Ang saya daw nun ika ni Heizoke, knowing na meron siyang mga kaibigan na natinutulungan siya, at noindang dun sina Shin dahil ngayon ay kaibigan na sila ni Heizoke. Bigla namang nagseryoso si Heizoke at sinabi na sobrang galing daw nila sa Sakamoto. Nung inaakala nila sa Sakamoto na nalaman na ni Heizoke na mga assassin sila, ay agad lang silang natameme sa pagkatanga nito dahil airsoft geeks pala ang dapat nitong sasabihin. Matapos yun ay napagdesisyon na ni Heizoke na pumunta sa front lines para kunin yung atensyon ng mga ibang koponan doon dahil alam niya natutulungan naman daw siya nila Shin. Napakomento si Shin na mukhang hindi naman daw masamang tao si Heizoke. Shinir naman sila ng lasing na Lu, at nung na-mention nito na si Sakamoto yung sikat na Taro Sakamoto,
ay nakuha nun yung atensyon ni Heizuke at napatanong ito. Gayunpaman, dahil sobrang tanga nito ay hindi ito naniwala doon at sinabi na hindi naman magkamukha si Sakamoto at yung Sakamoto na nasa picture niya. Inakbayan siya bigla ni Lu at pinaliwanag na yung picture na yun ay nung bata pa si Sakamoto at nung payat pa ito. Agad na pinigilan ni Shin si Lu na magsalita patungkol dun, at sinabi naman na wala namang resemblance si Sakamoto sa taong nasa picture ni Heizuke, kung saan sumang-ayon naman si Heizuke at nagsitawanan sila. Gayunpaman, biglang iniangat ni Heizuke yung baril niya at itinapat ito kay Sakamoto, kaya agad ding tinutok ni Sakamoto at Shin yung baril nila kay Heizuke. Nakita yon ng announcer at nagtaka ito kung maghihiwa-hiwalay na ba ang team Sakamotos. Nagalit dun si Heizuke at sumigaw na ayaw niya sa mga sinungaling. Napakomento yung announcer na kung kailan nag-iinit pa lang ang labanan sa tournament, ay mukhang magkakaroon na paghihiwalay ang team Sakamotos. Pagbabayaran daw nila Sakamoto at Shin ang panloloko kay Heizuke, at inakala niya daw na kaibigan niya sila, habang nakatitig lang sa kanya si Sakamoto. Sa isip naman ni Shin ay nairita siya kay Lu dahil dumaldal pa yun tungkol sa kung sino talaga si Sakamoto. Kung ganun naman daw ika ni Heizuke, ay all for the best naman yun dahil kukunin niya yung prize money, at yung bounty, na nagpakuha ng atensyon nila Sakamoto at Shin. Biglang nagsilabasan ang isa pang team, na Team Barber sa may itaas ng isang shop doon, at nagkomento ang mga ito wide open ang depensa ng team Sakamotos, kaya papatumbahin daw sila ng mga ito. Agad na nagpaulan ang mga yun ng airsoft bullets kila Shin, pero madali lang nila yung nailagan, at kumo-counter naman si Shin ng pagbaril na tumama sa isa sa mga kasapi ng Team Barber, at nagkomento ng nice timing yun. Sinitsitan naman ni Heizuke si Pisoke at agad nun dinala sa kanya ang kanyang duffel bag. Pagkakuha ni Heizuke ng bag ay inilabas niya doon ang kanyang rifle, at sinabi na tama na ang paggamit nila doon ng airsoft gun. Agad na pamwesto si Heizuke upang bumaril, at tinutok niya yun agad kay Sakamoto. Nagawang mapalitan ni Sakamoto yung trajectory ng bala ni Heizuke gamit ang kanyang kamay, kaya hindi yun tumama sa kanyang ulo. Kaso nagkaroon ng sugat si Sakamoto sa kanyang kamay dahil dun. Hindi naman makapaniwala si Shin na sa ganung distance at position ay nakakuha ng perfect bead si Heizuke sa ulo ni Sakamoto. Mukhang chine-challenge pa daw siya nila, kaya napagdesisyonan niyang kumuha sila ni Pisoke ng space. Nang susugurin na ni Shin si Heizuke ay pinatigil siya ni Sakamoto, at unahin daw muna nila yung mga koponan na nasa harapan nila. Habang nangyayari yun ay tumatakbo na palayo si Heizuke at napakomento ito na hindi niya ine-expect na makita niya ang kanilang target ng napakalapit, at napakaswerte daw nila. May napansin naman si Pisoke sa mukha niya, kaya napatanong din siya kung ano yun. Biglang sumangot si Heizuke at ipinakitang nag-a-ugly crying ito dahil sa ginawang panloloko nila Sakamoto sa kanya, at dineni niya na malungkot siya dahil kalaban naman daw nila yung dalawang yun, ika niya kay Pisoke. Brinash off niya yun at sinabi na bukod naman sa issue na yun, ito talaga ang nararapat para ma-prove niya ang kanyang sarili bilang isang proper assassin. In-announce naman ng announcer nila na ito na ang climax ng tournament, kaya sino daw kaya sa tingin nila ang mananalo ng grand prize. Habang nagtatago naman sa isang gilid, napakomento si Shin na mukhang malayo sa kanila si Heizuke, at nung napagdesisyonan niyang hahanapin niya yon ay agad siyang pinigilan ni Sakamoto at pinaliwanag na ang laban sa isang sniper ay kinakailangan ng labis na pag-iingat. Kinakailangan daw nilang malaman kung nasaan yung location noon nang hindi nila reveal ang kanila. Bigla namang may bumaril at gamit ang isang reflector sa tabi ni Sakamoto, ay pinatalbog niya yun para matamaan ito, ngunit nagawang mailaga ni Sakamoto ang balang yun kaso dumaplis peren yun. Nagulat sila na ginamitan sila ng ricochet shot ni Heizuke, at inisip ni Shin kung saan yun nanggaling at kung paano nun nalaman yung location nila. Ipinakita naman na lumilipad sa area si Pisoke habang nagbibigay yun ng impormasyon sa mga nakikita niya kay Heizuke. Pinaalam ni Pisoke kay Heizuke na nailaga ni Sakamoto yung bala niya kanina, at hindi makapaniwala doon si Heizuke. Bigla namang nag-buzz yung transmitter nila Shin, at lumalabas na si Heizuke yun at nagkomento ito na nagulat siya na nagawa nilang maiwasan yung ginawa niya. Naiiritang sinabi naman ni Shin na wow, at isa lang daw fluke yung ricochet na yun, kaya wag daw magmalaki itong si Heizuke. Kung saan agad siyang itinaman naman siya ni Sakamoto at sinabing hindi yun fluke.
Yung bala daw na tumama sa kanya ay merong kakaibang rate of rotation, na para bang inilaan talaga upang tumalbog. Na-impress naman si Heizuke kasi napansin yun ni Sakamoto, at pinaliwanag niya na tinatawag ang balang yun na triple rebound bullet, ang specially designed daw ang mga yun para tumalbog para gawing mahirap ang path nun. Napakomento si Shin na akala niya ba ay magkaibigan sila, pero mukhang sobrang determinado daw nito ni Heizuke na patayin sila, kung saan pinipigilan namang umiyak na sinabi ni Heizuke na wag yun i-bring up ni Shin at first and foremost ay mga assassin sila. Nagseryoso nang muli si Heizuke at idinagdag niya na kapag tumitingin siya sa scope ng kanyang rifle, ang tanging nakikita niya lang daw ay isang target. Tumutok muli si Heizuke at nagpadala ng isang shot, at tumalbog-talbog yun sa lugar kung nasaan sina Sakamoto at Shin pero naiilagan naman ng dalawang ito ang bala, at napakomento ang mga ito na napaka-merciless ni Heizuke. Talaga naman daw nakakatagal pa sa kanya sina Sakamoto ika ni Heizuke. At bigla tayong pumunta sa isang flashback kung saan inisip ni Heizuke ang mga pangmamaliit sa kanya dahil wala daw itong magawang kahit ano. Pinaliwanag ni Heizuke na buong buhay niya ay maraming bagay na hindi siya magaling gawin. Ngunit sa hindi daw malaman na dahilan, ay simula pa noon ay magaling na ang kanyang tutok sa paggamit ng baril. Matapos na daw graduate sa Assassin's Academy, ay nakakuha siya ng trabaho sa isang assassin company, at pinakilala niya ang sarili niya doon at sinabi ang kanyang specialty na sharpshooting. Pinaliwanag niya na sa academy, ginugol niya ang oras niya sa paghasa ng sniping niya, kaya maaasahan daw nila ito na maging pinakamagaling sa sniping, kaya naglo-look forward daw siya na makatrabaho niya sila. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang magandang pagpapakilala, ay merong isang empleyado doon na sinabi na anong klaseng pagpapakilala yon, at sino daw ba ang nangangailangan ng assassin na isa lang ang kayang gawin. Natameme si Heizuke dito at dinagdag pa ng lalaking yun na kailan pa naging pwedeng mamili yung mga baguhan sa kung ano yung gagawin nila. Sa isang trabaho nila, nagalit sa kanya yung mga kasama niya dahil hindi niya kayang gumamit ng maski kutsilyo, at nadudulas-dulas pa siya sa eksena, kaya lalong nagalit yung mga kasamahan niya at sinabi na lagi niya na lang ginugulo yung lahat ng bagay kaya siya na daw mismo ang papatay dito. Sa office nila, nilapitan siya ng isang kalbong empleyado at sinabi sa kanya na hindi bagay sa kanya na maging hitman kung yung kaya lang nitong gawin ay mang-snipe, kaya gawa na lang daw ni Heizuke yung sarili niya ng pabor, at mag-quit na sa trabahong yun. Pinaliwanag niya na hindi siya nabilong, kaya hindi nagtagal, tinanggal siya sa trabaho. Matapos yun ay habang naglalakad, dito niya nakita ang pinost na bounty para kay Sakamoto na 1 billion yen, at napagdesisyon ng gawin yun para mapatunayan sa mga nagtanggal sa kanya kung gaano kahalaga ang isang kamanghamanghang sniper. Bumalik tayo sa kasalukuyan at sumigaw itong si Heizuke na kapag nagawa niya talaga yung trabahong yun ay yayaman na siya, kung saan naiirita siyang sinigawan ni Shin na tumahimik na siya at tigilan ito ang pagsasalita nang nakabukas yung mic niya, kung saan nagulat si Heizuke na naririnig pala siya nila Sakamoto. Matapos umilag-ilag sa bala ni Heizuke ay pin-point out din ni Shin na una sa lahat, ano daw ba ang kahalagahan ng kung ano ang tingin ng ibang tao sa iyo, at sinabi niya na sa madaling salita, kung naniniwala si Heizuke sa sarili niya, ay ayun lang ang nagmamatter dun. Bigla namang sumigaw si Shin ng buong lakas, kaya nabigla dun si Heizuke at sumakit yung tenga nito, at lumalabas na kaya yun ginawa ni Shin ay para marinig kung nasaan ang location ni Heizuke. Dahil sa ginawa niya ay narinig niya ang thought waves ng isang nagulat na tao sa isa sa mga tuktok ng building sa lugar. Nairita si Heizuke sa ginawa ni Shin, at ang talino daw nun, at dahil din dun ay may naiwang ring ng sound sa tenga niya. Tumingin na siya ulit sa kanyang scope, at pagkasilip niya dun ay nakita niya si Sakamoto na naghahandang bumato ng isang bagay. Di nagtagal, bumato ng malakas si Sakamoto, at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagawa nitong matamaan ng solido yung sniper ni Heizuke ng may pambihirang accuracy, na nagpagulat kay Heizuke. Windang si Heizuke na nawasak ni Sakamoto yung rifle niya gamit lamang ang isang bato, kaya napaisip ito kung talaga bang isang human si Sakamoto. Napaupo na lang si Heizuke matapos yun at tinanggap na wala siyang ibabatbat kay Sakamoto. Sa sumunod na eksena, natapos na ang airsoft tournament, at in-announce na ng announcer ang winner ng event na yun, at yun ay ang team Sakamotos, at ipinakita sila ditong may hawak na trophy, yung cash prize, at kasama pera nila si Heizuke sa kabila ng ginawa nun.
Habang puno ng bukol sa ulo at sugat sa mukha, napaiyak na lang sa kahihiyan si Heizuke at inisip na failure din siya maski sa pagiging isang sniper. Napakomento naman si Shin na ang dalas naman nito umiyak, kaya question niya kung assassin ba talaga ito. Kung saan pinatahimik lang siya ni Heizuke at sinabi na hindi nila alam ang pakiramdam ng pagiging mahina. Nagtaka naman si Sakamoto sa narinig niya na mahina si Heizuke. Kaya pinaliwanag nun sa kanya na kahit kailan ay hindi pa niya nakakaharap ang ganong nakakamanghang sniper sa buong buhay niya. Nanlaki ang mga mata ni Heizuke sa natanggap niyang papuri, at pinigilan niya ang kanyang pag-iyak habang sinasabi na sa tingin ba nila ay gagaan ang pakiramdam niya kapag sinabi nila yon. Pero di nagtagal ay hindi niya na napigilan at humagulgol na naman siya, kung saan nairita na naman sa kanya si Shin at napatanong na dapat ba nitong iyakan ang kada maliit na bagay. Sa huli, ibinigay na ni Shin yung hati ni Heizuke sa prize money, at nagulat si Heizuke dito na 50 yen lang yung ibinigay niya. Kaya pinaliwanag niya na nang dahil sa pagbabaril ni Heizuke ay nasira ang town.